Wala na raw tiwala ang Senado sa Kamara. Diretsahan ding itinuro ng ilang senador si House Speaker Martin Romualdez bilang promotor umano sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Pinondohan din daw ito ng House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Wala pa mang formal na petisyon sa COMELEC para sa People's Initiative pero ang hidwaan sa pagitan ng Senado at Kamara tungkol sa issue ng charter change mas lumalalim pa. Wala sa Kamara ang umaako ng nangyayaring paangalap ng pirma para sa People's Initiative. Pero tingin ni Senator Amy Marcos, si House Speaker Martin Romualdez ang may pakana nito kahit pinagsabihan na raw sila ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang meeting noong January 11. Hindi man daw kasi siya kasama sa meeting ng liderato ng Kamara at Senado kasama si Pangulong Bongbong Marcos, nakarating daw kay Senator Amy Marcos na pinapatigil na mismo ni PBBM ang People's Initiative. Kaya tanong niya, bakit hindi nakikinig si Romualdez? Nagtipon-tipon na sila ni Speaker, ni SP, tapos ginawa kagad yung Resolution 6. Nung time na yon, talagang pinagsabihan na si Speaker na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. Bakit bumaliktad? Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Siguro inaabuso ang Presidente, palibasa mabait. Talagang binabaliwala. Magdahan-dahan sila sa ganyan. Bilang resulta ng January 11 meeting, naghain ang resolution of both houses number 6 si Senate President Mig Zubiri na nagsusulong ng pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ang kaso, tuloy-tuloy pa rin daw ang paggulong ng People's Initiative kung saan kabilang sa isinusulong ay ang magkasamang pagboto ng mga senador at kongresista. Ewan ko, hindi ko na maintindihan. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the agreement with the Senate that was forged in the presence of the President. Pagbubunyag pa ni Senator Amy, si Romualdez ang nagpondo sa signature campaign sa mga LGU. Katunayan pati raw siya, napadalhan pa ng pinapipirmahang forms na galing mismo daw sa opisina ng House Speaker. Opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 o July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. Dahil sa lumalalang hidwaan ng mga mambabata sa charter change, muling nakipagpulong ang mga senador sa Pangulo kahapon. Kabilang sa mga dumalo sila Senate President Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Senate Majority Leader Joel Villanueva, pati sina Senators Amy Marcos, JV Ejercito, Sonny Angara, Grace Poe, Pia Cayetano, Win Gatchalian at Mark Villar. Walang inilabas sa detalye tungkol sa resulta ng meeting, pero ang sigurado, hindi raw basta-basta bibigay ang mga senador sa gustong mangyari ng Kamara. We felt betrayed. Naging klaro sa amin yon. And you told the President about that? Naging klaro din, most likely naman siguro kay Pangulo yun. Senate will never surrender, I'm sorry. We will keep on fighting because as the history dictates, Senate has been the last bastion of democracy. Sa ngayon, iniipon na raw ni Senator Joel Villanueva ang libu-libong reklamo na natatanggap ng kanyang opisina mula sa mga nakapirma sa pinakalat na signature forms. Lahat daw sila lumagdalang dahil inakalang para ito sa ayuda. May audio recording din daw ang senador mula sa ilang kongresista na nagkukumpirma na galing sa liderato ng Kamara ang kumpas para itulak ang People's Initiative. Sa susunod na linggo, gugulong na ang pagdinig ng Senado sa pangunguna ni Senator Amy Marcos kaugnay sa issue ng di umano'y suhulan para maisulong ang People's Initiative. Imbitado ang ilang constitutional experts, ilang kababayan nating pumirma sa dokumento at maging mga kongresista pwede rin daw dumalo kung gusto nilang magsalita kaugnay sa issue. Maging si Speaker Romualdez, pwede raw pumunta, sabi ni Senator Amy, pero pagilinaw niya, wala namang pilitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.